sa kasong ito, sir? Anong nakarating sa PNP? Yes, sir. Yes, sir. Anong nalaman po namin na may mga ganyan na viral na video, nag-conduct po kami ng investigation, sir. Okay. At nalaman po natin na nangyari pa po pala ito noong February 8, 2025. February 2025, so last year. Okay. Last year po, sir. Yes, sir. Okay. So, nag-interview po kami ng mga pandon, ng mga empleyado doon. Nalaman namin na ang nasasaktan doon ay si Reynold Villegas at meron pa siya kasama. Ngayon po, pagpalaman po namin na nagalit itong si former barangay captain kay Reynold Villegas kasi nga po itong si Reynold Villegas ay may mga illegal activities na ginagawa doon tulad ng pagnanakaw ng scrap, diesel. So pinagbibigyan lang po siya ni former barangay Diesel captain. po at saka scrap metals. Opo. Okay. At saka nalaman din po na itong yung nasasaktan doon sa video ay nagbebenta po ng illegal drugs. At sa katunayan nga po, mayroon kami na interview na empleyado din doon na nagpapa-pre-taste po dyan ng illegal drugs at saka po nila binebentahan yung mga empleyado ng former barangay captain doon. So, dahil po doon, tinerminate po ni former barangay captain itong Reynold Villegas, kaya po pinalis na po siya. Ngayon po, nag-con po sila nag-test buy pa po sila Test buy? Opo, nag-test buy. Nakakuha nga po itong mga empleyado ng sabo. Kaya po, i-report po nila sa PDEA daw at saka sa PNP Lawag noon. Okay, teka muna. So nag-test by si chairman. Wala o siyang kasama mga pulis para, ang tawag ng test by entrapment operation na rin. At the same time, para posas agad. Ganun ho ba yung nangyari? Hindi. Para po tinesting nila kung totoo po yung mga nangyayari. Tinest by para i-confirm kung totoo yung mga sumbong. Opo. Okay. At yun nga po, nakabili daw sila at saka po nagpatulong po sa PDEA daw at saka sa PNP. So nag-launch po ng operation ang dalawang agency, pero po hindi po nagpakita itong Villegas po. Pagkaraan po ng ilang mga araw po yata yun, nandun na naman po itong si Villegas. At mapapalaman na nagbebenta na naman doon, pumasok na naman siya sa yard, samantalang terminated na po ito sa kanilang opisina. At doon po, di na po na-control yung dating punong barangay ang kanyang emotion, kaya po niya nagawa yun. Okay. Sabi po ni dating chairman sa amin, maging sa inyo po pala, nakarating na matagal ng maraming ginagawang hindi tama itong kanyang tauhan. Di po ba? Opo. So kung matagal nang hindi gumagawa ng tama at matagal na nagnanakaw at matagal nang paulit-ulit nagbebenta ng droga, bakit noong pa man sana, pinahuli niya na ito, pinakulong na? Ba't humintay pa siya dumating sa punto na punong-puno na siya at sa kanya bugbugin at ipakita pa niya sa buong mundo kung paano niya bugbugin itong taong may kasalanan sa kanya o may kasalanan sa bayan kasi pusher nga. Di ba, sir? Opo, Sir Rafi. Opo, sir. Hindi niyo po tinanong sa kanya. Kwanto kasi ako, sir, newly installed po ako na OIC ng Lawag last January 2026 lang po ako. Okay. Tawagan niyo si Atty. Garrett. Okay. So, paano to, Colonel? Itong victim, kinukontak namin kahapon pa, minessage namin, tinatawagan namin. Hindi po interesado magreklamo. Pero meron tayong video ng pananakit mula dito kay dating chairman. Matindi yung ginawa niyang pananakit dito sa tao.
So, ano pong pwede magawa ng PNP natin tungkol dyan kung meron man? Ayan nga po, dahil sa amin din po, ninilocate po namin siya, kaya po nag-reach out kami. So, para po yung makuha namin na information kung sino siya, nire-reach out po namin yung mga munisipyo po na iyon para malaman at nangyay din ang kanyang statement. So hanggang ngayon po, di pa po namin ma-ascertain yung talagang address po niya. Okay. Sandila po, Chairman, ha? Colonel, excuse me. Attorney Garrett, magandang hapon sa iyo. Yes po. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Sa kasong ito, yung victim, Opo. tila hindi siya interesado na magsampa ng kaso labang Yes, kay sir. Chairman. Paano ito? Yun nga po ang mahirap dito, Senator, kasi ang pinaka-useful sanang testigo sa mga ganitong klaseng kaso is yung victim mismo, especially for cases of, for example, here, I presume less serious or serious physical injuries. Kailangan niya po talagang tayuan sa korte, i-validate na siya ay sinaktan, kung paano siya sinaktan, kailan to, positive identification. May hirapan po ang ating kapulisan on their own to prosecute this, Senator. Pero okay, in the absence of the victim coming forward Yes po. to file the complaint against doon sa Yes, nanakit, pwede ba yung people of the Philippines at ang ebidensya ay yung video ng pananakit at yung PNP ang tatayong complainant versus ex-barangay chairman? Yes. Pwede? Yes, Senator. As long as yung laman po ng kanilang complaint affidavit before our prosecutor contains yung personal knowledge nila regarding that crime, maaari po, no? Even in the absence of the complainant. They can still file po, Senator. So pwede pa rin, lalo pat may video naman. Yes po, Senator. No? Yung laman po ng video na yun ang babasehan ng kanilang charges against the ex-barangay official po. Then, pwede naman po. Ito nga sabi ko, Atty. Garrett, ito yung side ni Chairman, Yes. sinabi kay Odette, na matagal na raw niya pinagpapasensyahan to. Dekada na. Opo. Paulit-ulit daw gumagawa ng kalokohan, nagnanakaw, nagbebenta ng droga, nag-adik-adik. Pinagbibigyan lang Yes, niya. yes. Dumating na sa punto, hindi niya na kaya kasi paulit ng paulit na ginagawa. Yung dapat nagbago na siya. Napuno raw sa chairman, kaya niya binugbog. Kaya sabi ko, sana nung sa umpisa pa lamang, kinalawit na niya, pinakulong na. Di ba? That's true po, Senator. Even in his capacity as a private person, tinimbre niya sana sa PIDEA kung may allegation po ng drug dealing. What complicated the situation, Sen, is parang isa siyang private person na nag-engage sa entrapment, which is not recognized under our laws kasi isang law enforcement officer lang po ang maaaring mag-conduct ng isang entrapment operation. Yun nga sabi ko kay Kernel, kung meron bang kasamang Yes po. pulis, wala naman daw. Si chairman lang, ex-chairman lang may kagagawan para mabalidate kung tama ba yung sumbong na talaga nagbebenta ng droga. Kung kasama Yes po. sana si Kernel doon o yung mga pulis, nakalawit na yun. Matagal na sana. Diba? Sa aming Ano po, consult niyo po sa legal niyo. Sige po, do that please. Yes, sir. So, gano'n na lamang. Anong pwede may kaso, Atty. Garrett, kung sakasakali? Yes po. Dito po, Senator, kung kasama po sa video, hindi lang yung pambubugbog, pero kung siguro yung attempt niya po to deal drugs, it might be elevated into a drugs case. Hindi, sabihin kay chairman. And yung substance, possible po yun, Sen. Pero yun nga, dahil nga walang proper inventory ng drugs na nakuha, may hirapan din po. Doon naman po sa physical injuries, si ex-kapitan, yun po ang possible, Senator, because clear naman po doon sa CCTV video na merong pananakit na naganap. Okay, ito naman masasabi ko sa ating kapulisan. Colonel, siyempre bago ka lang, Colonel, matagal na palang gawain ito nagpupusher diyan sa inyong lugar, inyong teritoryo. Bakit hindi makalawit-kalawit ito ng mga pulis? Matagal na palang pusher itong taon to, itong victim. At matagal na rin palang magnanakaw. Hindi ba nagsusumbong si chairman sa inyo? Sa pulis? Noon po siguro, sir, nakakausap po niya siguro yung dating jefe po dito. Pero sa ngayon po, nakausap ko lang po si Barangay Chairman
may nangyari po na ganito na viral video. Okay, ganito gawin nyo, Colonel, ano? Sampahan nyo ng kaso si chairman, magkonsulta kayo sa legal nyo, sabi nyo nga, gamitin nyo po yung video na kung pwede, kung tatayo sa korte kahit na wala yung complainant. And then, on the other hand, manmanan nyo rin itong complainant. Kasi matagal na pala itong pusher sa lugar. Dapat itigil na rin Yes, natin sir, yung, yes, sir. yung kanyang pagtutulak ng droga. Salot din pala sa Yes, sir. lipunan tong biktima kung tutuusin. Kung totoo yung sumbong na paulit-ulit ito nagbebenta ng droga diyan pa mismo sa may barangay. Paulit-ulit pala ito nagnanakaw. Umaksyon na rin po kayo dyan sa PNP, sir. Di po ba? Opo, opo. Okay, asahan ko po sir ha. Magtawagan ulit tayo next week para kukuha ko ng update. Okay, ang panawagan ko po kay Mr. Reynald Villegas, kung ikaw ay willing magsampa ng kaso, huwag ka matakot, tutulungan ka namin. Ang request ko naman sa iyo, itigil mo na yan pagtutulak ng droga kung totoo ang sumbong laban sa iyo. Dahil balang araw, baka hindi lang yan ang abutin mo. Yung sinasaktan ka. E paano kung meron pa mas masahol ang mangyari sa iyo? Ape O'Brien kay Ladeta. Ape. Kay pa naruwang DJ Bantak Kenyayo. Na walang video. Pinakawan kayo. Diba? Tigil mo na yan, Mr. Villegas. On the other hand, kung gusto mo sampa ng kaso, kami nang bahala. Sabi mo, pupuntahan namin kayo. Sabi mo lang kung saan. Pupunta kami sa'yo. Again, ulitin ko, itigil mo na yung masamang gawain mo. Dahil balang araw, hindi natin alam. Meron kang kalalagyan, mas matindi. Okay? Sige, Colonel, asahan po namin. Magtawagan po tayo sa Lunes, ha? Tungkol dito sa kasong to, Colonel. Opo. Maraming Okay. salamat po. Salamat, Tony Garrett. Magandang hapon sa inyong